Araw sa lahat ng mga nakakapanood nitong lecture na to. So ang title ng lecture na to ay Writing a Research Paper on Disinformation and Historical Distortions. So ako nga pala si Francisco Jaime Paulo Guiang, Assistant Professor mula sa UP Department of History. And member din ako ng Tanggol Kasaysayan at Contend UP at Abacada Network, Akademiya at Bayan kontra Disinformasyon at Dayaan. So, itong pagsusulat ng research paper tungkol sa disinformasyon at historical distortions ay hango sa personal kong experience sa pagsusulat ng aktual na papel tungkol sa paksang ito. At kinalaunan ay ito ay na-publish sa ah, isang book project na kung saan ako rin ay nagsilbing editor. So, ito yung tinutukoy kong actual na publication output. Ang title ay Post-War Fascist Revival, Fascist Propaganda, and Marcosian Propaganda. The Role of Disinformation, Myth-Making, and Historical Distortions in Public Deception. So ito ay na-publish dito sa librong ito, Martial Law at 50, Alaala at Kasaysayan ng Pagbabalikwas, na inilimbag noong 2022. So obvious naman sa title ng libro na ito ay itinaon talaga doon sa 50th commemoration ng martial law. At yung mga editors nito kasama ako ay mga miyembro ng grupo na tinatawag na Tanggol Kasaysayan. So yung Tanggol Kasaysayan ay isang organization na ina-assert yung pagtuturo ng kasaysayan, na ibalik ang pagtuturo ng kasaysayan sa secondary education at nilalabanan lahat ng pagtatangka upang alisin ang kasaysayan bilang isang subject sa general education courses sa kolehiyo. At dahil nga itong nakaraang election lang noong 2022 elections, national elections, actually kahit noong 2021, mapapansin natin na may surge sa online disinformation na nasa forma ng historical distortion. So, nasa forefront ng mga kampanya laban sa distorsyong historical yung Tanggol Kasaysayan, no? So, muli inilimbag ito ng Ibon, hindi ko ata nabanggit kanina, inilimbag ito ng Ibon Foundation, no? I think binibenta pa rin nila itong libro ito. Pumunta na lang sa kanilang website para malaman ng detalye. So, balikan natin yung title. Naging interesado ako sa topic na ito dahil gaya na nabanggit ko kanina, ako rin ay member at isa sa mga conveners actually ng Akademiya at Bayan kontra Disinformasyon at Dayaan or Abacada. So kami ay isang fact-checking group na composed ng mga academic fact-checkers, mga nagtuturo sa kolehiyo. Mula kami sa UP Diliman, UP Los Baños, UP Manila, Ateneo de Manila University, De La Salle University, PUP, Polytechnic University of the Philippines. At nagkaroon kami ng intensive 7-month campaign from January 2021 to July 2021 that involves us doing fact-checking and collecting evidence of historical distortions, online disinformation na makikita namin sa na nakita namin sa iba't ibang social media platforms like Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, no? So yung primary sources na ginamit ko para sa book chapter na ito, sa publication na ito, ay mula sa mga historical distortions na makikita sa iba't ibang mga social media platforms. So, idadissect sa lecture, maikling lecture na ito, idadissect natin ngayon paano ba magsulat ng research paper? How do you translate online disinformation and fact-checking into an actual research paper, no? Sige. So ito yung mga essential questions na kailangan nating tandaan
tungkol sa substantial at technical aspects nitong papel na ito na idadissect natin, no? At itong essential questions na ito, malaki ang kinalaman nito sa research process, research and writing process, no? So kailangan mo munang alamin ano ba yung topic mo? Ano ba yung gusto mong topic, 'di ba? Dapat kasi isa sa mga essential things sa paggagawa ng research, hindi lang particular dito sa research ng disinformation. Dapat yung i-research mo ay topic na nasa interest mo, no? I mean, hindi sa lahat ng pagkakataon bilang researcher o professor na gumagawa ng mga ah, papel na inililimbag, hindi sa lahat ng pagkakataon talagang 100% gustong-gusto mo yung topic o yan yung expertise mo, no? Pero mas maganda na yung pipiliin mong topic, gagawan mo na research, mas lalo na yung mga gumagawa pa ng thesis, whether undergraduate or graduate thesis, yung topic na interesado ka talaga. Para mas madali kasi gawin ang isang research tungkol sa isang bagay kung ikaw ay talagang interesado dun sa bagay na yun, no? Tapos kailangan mong alamin yung main arguments mo. Ano ba yung gusto mong patunayan? Ang tinatanong natin dito, what do you like to disprove? Or who do you disprove? What are the arguments of that person that you would like to disprove? Hindi ba? Or what do you like to prove? Di ba? Ano yung bago na gusto mong patunayan? No? And ano yung sources mo? Mahalaga tong sources na to dahil minsan, o hindi lang minsan masasabi kong madalas, mas lalo na sa field ng history, dapat yung topic mo nakaakma doon sa sources mo. Kasi kung nakapag-isip ka nga ng topics na interesting for you, pero kung wala ka namang sources, kasi sa history, meron kang dalawang uri na source, primary and secondary sources. Primary sources, yung mga actual na sources na isinulat ng mga institusyon o ng mga tao noong panahon, kung nung panahon na o yung time frame, yung period na isinusulat mo. Well, sa kaso ko kasi yung panahon na sinusulat ko ay contemporary period. The rise of yung topic ng pagbugso ng online disinformation, historical distortion. So madali lang yung sources dahil ang dami namang ebidensya ng historical distortion sa iba't ibang social media platforms. So sa usapin ng sources, pwede kong i-suggest yung topic na yun. Pwede kong gawin yung topic na yun kasi may available sources ako. Pero kung meron kang very interesting topic about a certain time period in the past, for example, or kahit generally may interesting topic ka, pero wala ka namang primary sources about that, then problem yun. Problematic yun. No? So kailangan mo siyang iakma din yung topic mo doon sa sources. Ang susunod na mahalagang i-discuss natin sa lecture na ito ay paano papatunayan yung main arguments mo. May theory ka ba ang gagamitin as a guide? May theoretical framework ka ba? Hindi ba? Papaano mo siya ilalahad sa iyong research paper? Paano mo papatunayan yung main arguments mo? Yun yung meat, so to speak, the meat of the discussion or the meat of your research paper. How do you prove your main arguments? Yan yung inaabangan ng mga tao. Di ba? And ito, very technical aspect na lang din. Kailan mo intention matapos yung final manuscript? Kasi minsan, kung madalas sa mga graduate students or undergraduate students, we are compelled to finish our research because there's a definite deadline. Minsan naman, kung professional historian ka na or professional researcher, prof ka, tapos mayroon kang mga writing projects, may deadline din naman yan. Mas lalo na ako sa journal, di ba? Sa academic journal, may siniset silang deadline for revision, for example, or submission, no? Pero kung personal project mo siya na balak mo palang isubmit sa isang journal, ibig sabihin wala ka pang deadline, hindi ba? Mag-set ka ng deadline kasi hahaba at hahaba yan no?
hindi ka matatapos sa research and writing process mo. Kailangan ka mag-set ng deadline at parameters. Okay? So, doon tayo sa una. Doon sa unang tanong, what is your research topic? Ito yung ilan sa mga mahalagang bagay sa personal experience ko na kailangan mong tandaan. Yung last part na discuss ko na kanina, is it doable? May sources ba tungkol sa topic mo? Kasi kung walang sources sa topic mo, medyo mahihirapan ka talaga gumawa ng research work. Kasi saan mo kukunin yung impormasyon kung walang sources? So is it doable? Since ang paksa natin ay translating fact checks and evidence of online historical distortions or online disinformation into a research paper, yes, it is doable because maraming evidence online. Pwede kang tumingin sa mga social media platforms, no? Pero kung tungkol sa ibang time frame yung topic mo, tungkol sa isang ibang time period o ibang paksa, yun yung lagi mong tatanungin, is it doable? Is it relevant or significant? Ang usapin ng disinformation ay relevant yan sa panahon natin ngayon, no? Yan ay mainit na usapin. May mga surveys pa nga as late as 2022, yung mga surveying institutions natin like SWS, Pulse Asia, kaya nila pinapaksa yung mga ang fake news at disinformation sa kanilang surveys dahil sa tingin nila ay mahalaga pa rin ito at isyung panlipunan ito. So, yun lagi ang tatanungin mo. Para saan ba yung research mo? Will it make an impact? No? I mean, merong mga ibang researches na hindi naman talaga necessity yung will it necessarily make an impact, pero mas maganda na maging impactful yung research na gagawin mo, that it would allow the readers to think about things na hindi nila masyadong naiisip sa pang-araw-araw na bagay, di ba? Sino yung intended audience mo? Mahalaga yan, no? Um, kung nagsusulat ka para sa isang journal tungkol sa social sciences and philosophy, for example, so madalas yan ang nagsusubscribe sa mga readings, ang mga nagsusubscribe sa journals na yan na part ng kanilang reading list sa kolehiyo probably ay mga social scientists, di ba? Sino yung intended audience mo? Pwedeng mga doktor, mga abogado, depende sa journal na pagsasubmitan mo eh. Pwedeng general audience. Actually sa opinion ko, mas okay na gawing pang general audience yung iyong papel. Ibig sabihin, you would have to avoid highfalutin words or you would have to avoid the use of too much academic jargon. Kasi you have to make your reading as much as readable as possible to a wide array of audience at hindi lang yung nasa loob ng academic institutions or yung nasa specific field of interest mo kung saan aligned yung topic ng iyong research. Di ba? So, tingnan natin dito sa example na to. Ano ba yung paksa? Hindi ba? At relevant ba ito? So, dito, itong mga naka-highlight na ito, dito mo makikita yung relevance ng topic. Gaya kung na nasabi ko kanina, ang disinformation at historical distortions, very relevant yan ngayon eh. Pinag-uusapan pa rin siya ngayon. So makikita ninyo sa introduction pa, mahalaga yung introduction guys. Kasi yung introduction, doon mo ilalatag yung balak, yung structure ng paper mo. At kung bakit siya kailangan basahin ng mga makakabasa. Di ba? Ibig sabihin, sa bahagi ito ng paper, kailangan mong ilahad kaagad bakit significant yung research mo, bakit relevant. So kung nakikita nyo dito, yung mga sentences na nilalagay ko dito as an introduction to the topic, to the chapter, hindi ba, inilalahad ko dyan na sa ngayon, sa Philippine setting, nagagamit na political strategy ng mga politicians, yung pag-hire ng social media influencers para mag-spread ng fake news, mag-handle ng social media accounts na magpepedal ng fake news, historical distortions to their advantage, hindi ba? Na hindi lang siya political strategy nitong nakaraang eleksyon at
Nagawa na din yan nung nakaraang mga national elections, for example. No? And ito pa, kasunod din nung ano na part din to ng introduction. Kumbaga parang ano lang yan eh. Ito lang yung next page eh, ng introduction, no? Na parang i-emphasize mo yung urgency para ma-hook mo din yung audience. Bakit mo kailangan basahin to? Bakit interesting to? Kasi yung social media platforms nakalagay dito, wini-weaponize na para lokohin yung maraming Pilipino. Itong mga politiko na gumagastos para magkalat ng fake news, no? Tapos banggitin mo din, so kung relevant siya at urgent siya, banggitin mo din yung mga interesting bits. Since ang tinatalakay ko dito ay Marcosian propaganda at ang argument ko dito ay itong type ng propaganda na ito ay hindi lang naman nag-exist itong recent years lang eh. Ang meron lang itong recent years, kaya para sa atin talagang malaking problema talaga siya, pero para sa atin bakit talagang ano siya emphasize kasi digital age tayo ngayon. Yung propaganda nasa social media na araw-araw natin nakikita, halos araw-araw. Pero dito sa part na to, hina-highlight ko din na bukod sa relevant siya today, relevant siya actually dahil hindi lang natin tong phenomenon ng fake news na to at disinformation nakita today. Meron na yan, nakalagay dito, kahit no 1970s pa. Yung Marcosian propaganda. Hindi lang social media yung ginamit nila. Ngayon social media na, no, yung mga Marcoses for example, dati iba. Pwedeng print media, pwedeng word of mouth, pwedeng ganon. No? Okay. Sige. So ito pagpapatuloy nung itong yung sinabi kong point, no? Kasi ang paksa ko nga dito sa chapter na to ay Marcosian propaganda. Parang ano siya eh. Bakit siya fascist form of propaganda? 'Di ba? Bakit may elemento ng fascismo? So, binabanggit ko lang dito sa build up sa introduction na problema natin ng social media, disinformation at historical distortions ngayon. Pero actually, ginagawa na nila yan dati. At in fact, dahil sanay na sila doon sa ganyang strategy, gumana yan, for example, nung muntik nang manalo si Marcos Jr. was Vice President. Alam naman natin na hindi lang ngayon nag-propagate ng fake news ang political clan na ito. Tagal na, ever since nagkaroon pa ng ng social media channels yung kanilang pamilya, since politicians sila, so ginamit nila yon, no? So the intention of these statements sa introduction na ito, these are intended to highlight to the readers why your study is important and relevant to current state of affairs. And it's also intended to pique their interest. You say something new like, hindi lang ito ngayon nangyari, kundi ginagawa na nila to dati. That's something very interesting, at least for me. Di ba? Okay. So, bukod doon sa general relevance ng topic at pagpukaw ng atensyon ng readers, kung academic yung reader mo, ang isa din niyang hahanapin, kunwari nasa review process na ng journal, hindi ba? Sasubmit sa journal. Ang isa niyang hahanapin is ano yung relevance nito or specifically, ano yung contribution nito sa existing literature na nasulat na tungkol sa paksa na pinili ninyo. Yun yung isang dimension na why is it relevant in an academic sense. So dito sa last paragraph nitong introduction na to, sinasabi ko diyan na parang mahalaga tong research na ito kasi dinadagdagan niya yung existing literature on Marcosian propaganda at online disinformation. Dito sa mga previous pages ng introduction, binabanggit ko all throughout yung mga pangalan ng mga taong nagsulat na at nag-publish na tungkol sa online disinformation at Marcosian propaganda. At dito ko sinasabi na given lahat ng nagsulat na ng propaganda, ang ultimate goal nitong research na to ay makadagdag doon sa existing literature. Ano yung specific na idadagdag mo? Doon yan sa arguments lalabas.
na ilalahad mo din doon sa introduction, dito sa introduction na to. So ang sinasabi ko lang sa part na ito is kailangan mo rin isingit, since kung gumagawa ka ng academic work, kailangan mo rin isingit yung specific academic relevance ng iyong paper. No? Bakit siya mahalaga? Kasi may gusto kang iambag sa existing literature on Marcosian propaganda and online disinformation sa kaso nitong papel na ito. Okay? So doon tayo sa arguments. Ano yung sinusubukan mong i-prove or i-disprove? Hindi ba? Sa pagsusulat ng kasaysayan, walang masama na maging descriptive. Kasi ang narrative building ng history is really descriptive in nature. Pero umaabot din tayo sa point na we want more. We want more than descriptive. Okay na maging descriptive, pero dapat may specific argument kang gustong ilahad. Kaya ako na banggit kanina, who do you like to disprove? What are the arguments of that person who wrote a specific research that you would like to disprove? Mahalaga yun eh. No? Kasi kung may i-disprove ka, ibig sabihin, may isisingit kang bagong ideya. Or what would you like to prove? Kung wala ka naman i-disprove, hindi ba? Ano yung gusto mong patunayan through an argument na hindi pa napapatunayan o nagagawa ng ibang mga research? No? And when you come up with your argument, mahalaga dyan na maglahad ka ng objectives ng research mo. Objectives at ano yung research questions. Kasi yan yung magiging guide mo sa iyong discussion. I mean, for example, kung may tatlo kang main arguments, minsan ang ginawa ko dito para sa papel na to, ang ginagawa ko minsan, kung may tatlo kang arguments, meron kang tigalawang uh, uh, research questions or objectives per argument para guided yung pagsusulat mo ng research work, no? And mahalaga din dito is yung scope. Alamin mo yung scope ng argument mo. Dito papasok yung tinatawag na scope and limitation din, no? Alamin mo yung scope kasi kung wala kang sinet na scope, sky is the limit yung magiging argumentation mo. Huhugot ka ng huhugot ng kung ano-anong argument. In short, ang magiging repercussion niyan, hahaba ng hahaba yung research process mo, hahaba yung writing process mo, hindi ka matatapos. Kailangan mo matapos, so you set the scope of your arguments and it would be much doable if you set the scope. Mas efficient for you, mas efficient para sa readers kasi pag nabasa nila yan, hindi siya parang ang haba-haba na, hindi ba? Ang haba-haba na. You set a focus. Mag-focus ka. You set a scope. No? And then when you have usually what I do, I have just 3 arguments. For entire research, 3 arguments. 1, 2, 3. Minsan nga, 2 lang eh. Pero nakagawa na ako ng mga papel na 2 arguments. Ang repercussion is ang haba. Kasi minsan, ang style ko kasi sa pagsusulat is, kung 3 yung arguments mo, 3 yung subsections ng paper mo. Bukod sa, no, aside from the introduction and the conclusion, so that would bring you to 5 subsections. Introduction, argument 1, argument 2, argument 3, and then conclusion. Tapos per argument, meron akong 2 objectives para guided talaga or research questions na kailangan masagot per subsection. I mean, we have different styles of doing research. Probably sa inyo, iba yung inyong style. Kung saan kayo komportable, okay lang yan. Pero ito lang yung sinasabi ko na experience ko na sana may mapulot kayo dahil makakatulong siya to save time, to be efficient in writing academic work. No? So, saan ko nilahad yung argument na yun? Ito yung part ng introduction pa rin to. Ayan, very clear dyan. This paper thus argues that Marcosian propaganda is a form of fascist propaganda that utilizes network disinformation as a tool to generate mass support. To prove this assertion, o diba, paano ko siya gagawin? To prove this assertion, it is imperative to first understand the theory and nature of fascism and how it operates in the Philippine society or Philippine setting, no? Tuloy-tuloy na yan eh. The second one, ito yung sinasabi ko sa inyo. So, meron akong main
general argument, thesis statement tungkol sa paper. Tapos meron akong sub-arguments, no? Nabanggit ko kanina, 'di ba? Sabi ko parang meron akong tatlong arguments. Sub-arguments 'yon. So usually meron akong overarching umbrella argument. Tapos merong sub-arguments that would prove na connected doon sa umbrella argument ko. Tapos per sub-arguments, may two objectives, two objectives or two research questions. Okay? Just to clarify, na mali yung term ko kanina, ginamit ko argument, dapat sub-argument. So second section, ayan o, hinahati ko siya. So yung first section ko, explain ko muna kung ano yung fascism. Yung second section ko, explain ko, this essay tackles the method of fascist propaganda and locates it within the Philippine experience vis-a-vis the impact of Marcosian propaganda on public discourse. So i-apply mo na ngayon yung method of fascist propaganda, fascism and fascist propaganda na discuss sa first subsection doon sa second subsection. Okay? I-localize mo siya. Sa Marcosian propaganda, paano natin ito makikita? So, ang gagawin natin dyan, ito yung objectives. Identify key traits of fascist propaganda. One could possibly relate how Marcos Jr.'s electoral victory was done in a fascistic fashion. No? So, yun. Doon sa particular na essay na yun, di ba nabanggit ko kanina na usually ako tatlo. Doon dalawa lang. Yeah, it has to be, it's a book chapter. I mean, may specific word count. Kaya, ganun yung kinonsider ko. Pero kung journal article yan, more likely it would exceed to 8,000 words. So, you can have three subsections or three sub-arguments that could satisfy your general or main argument. So, dun tayo sa sources. In history writing, at least ako, galing kasi ako sa history, it is your sources that would determine the direction of your research work. No? It is your sources. So, dun muna tayo second bullet point. Ano ba yung primary sources mo? I-establish mo yung relevance at reliability ng primary sources na gagamitin mo. Para sa research na ito, hindi siya typical na primary source. Kasi pag history major ka, niisip mo, ano ba yung typical primary source? Archival documents, yung mga gugulanit na lumang document na nasa archives, no? So archival government reports, no? Yan mga typical primary sources. Pero ito, ang primary sources na ginagamit natin, since yung book chapter, yung research ay tungkol sa online disinformation, historical distortions na related sa Marcosian propaganda. So social media content ang aking primary source. Kaya siya relevant kasi connected siya sa topic. At dahil maraming evidence nun, doable yung topic, di ba? Doon tayo babalik, no? So how do your sources support your main arguments? Pero bago dyan, balik tayo dun sa unang bullet point. Yung unang bullet point, sinasabi niya, what has been written about your topic? Doon ka sa related literature, yung secondary sources. Ito yung sinasabi ko kanina na kailangan mong i-identify yung significance ng research work mo in terms of academic writing. Hindi lang dahil timely siya, relevant siya today, dahil nga dito sa kaso na to, online disinformation. Pero dun sa introduction na pinahapyawan ko kanina, makikita ninyo na sinabi ko dun sa last section ng last part ng introduction na gusto ko makaambag doon sa existing writing on Marcosian propaganda and online disinformation. So far kasi, ang nasusulat pa lang tungkol sa Marcosian propaganda at online disinformation ay itong mga to. Ito, babanggitin ko. Yung kay Jonathan Ong at Jason Vincent Cabañez, yung work nila on network disinformation. Tungkol sa Duterte naman to, Duterte Troll Army, so on and so forth. Yung kay Jose Santos Ardevilla, yung book chapter niya on the proliferation of memes tungkol kay Marcos. So may kinalaman ng konti sa social media. No? Tapos ito, yung gawa na sinulat ni ako pala to. Yung gawa na sinulat ko, meron kasi akong isa pang journal article tungkol sa Marcosian propaganda at yung isa kong colleague, kakilala ko to si Fernan Talamaya, nagsulat ng
journal article sa isang international journal na sinasite ko din dito na tungkol siya sa um, nostalgia, no, yung nostalgia for a past, the past of the golden age, parang ganyan. Nagsulat siya tungkol doon at bakit ito nostalgia, ano yung fake news na pinropagate para ma-maintain yung nostalgia na yon amongst Filipinos. At yung book chapter na sinulat din itong Czech historian na to na si Aviazer Tucker tungkol sa pag-aaral ng mga distorted historical narratives. Sino pa? Ito pa, literature. Si Joseph Macalos nagsulat, tagal na, 1989. Pero sinulat niya ano yung Marcosian propaganda nung panahon ng martial law. Ang inaaral nitong paper natin na ina-examine natin ngayon, ano yung Marcosian propaganda ngayon ni Marcos Jr. Pero magandang starting point yung kanina. Kasi di ba doon, nabanggit ko sa unang part nitong lecture na to na kailangan i-hook mo yung audience. Ano yung sa tingin mong interesado sila? Nabanggit ko na parang, actually, itong propaganda na ginagawa ng mga Marcos, hindi na to bago. Ginawa na nito dati. Ito yung article na yan. Yung kay Joseph Macalos na meron na siyang propaganda at myth-making na ginagawa that surrounded him and his family during the martial law period. At nagre-reserve siya ngayon, no, sa mga ano ngayon, sa mga um, social media platforms ngayon. At ito pang isang mahalaga, yung sinulat ni article ni Miguel Paulo Reyes tungkol sa ghost written works ni Marcos Jr., no? Kasi it's a kind of propaganda. A propaganda that wishes to project Marcos Sr., Marcos Sr. as a scholar. Maraming mga libro na ang byline si Marcos Sr. So, mahalaga ito dahil part yan ng Marcosian propaganda. Tungkol sa Marcosian propaganda, itong papel na ito eh. No? So, sorry. So, yan yung mga, balikan natin yung slide kanina. Ilan yun? Siguro mga 6 o 7, 7 mga relevant works na sinasite ko sa ano na to, sa chapter na ito, na secondary sources, yung related literature ngayon, yung review of related literature mo na nasa introduction, um, na gusto mong i-highlight. Di ba? Tapos on top of that, kasi may review of related literature ka, anong ambag mo? Di ba? Ano yung iaambag ng iyong research paper? Ano yung gusto mong patunayan? May gusto mo bang i-disprove doon sa related literature? Ano yung gusto mong idagdag na hindi na-cover nung related literature na yon, no? So itong papel na to, ang inaambag nito specifically is yung fascist dimension. Inaaral ko dito yung fascist dimension ng Marcosian propaganda ng propaganda ni Marcos Jr. in the contemporary times, no? So itong last 2 bullet points na na-explain ko na to, yung primary sources, hindi ba? Mahalaga 'yan. At madali siya para sa research scope ko na ito dahil contemporary period, marami namang evidence ng distorted history sa iba't ibang social media platforms. So, do they support my main argument? Yes, they do support my main argument kasi ang framework ng argument ko dito ay ano yung fascist nature. And when I say fascist nature, inaral ko dito na how, kasi doon sa mga libro on fascism na sinite ko dito sa chapter na to, ang iisang nature na ina-underscore nila or hina-highlight nila is that the propaganda tends to attract mass following. Now, since dito papasok yung theoretical yung analysis, yung general analysis ko that might support that will support my main argument is that itong lahat evidence ng online disinformation at social at historical distortions online, they have the tendency to pique the attention of the social media users who are not familiar with the Marcoses and will make them believe the story that they want to sell so as to attract a mass following. That in itself, the populist messaging, so to speak, populist messaging of populist kasi patok na patok sa masa. Yung messaging nitong propaganda materials na to online
and how they peddle fake news and disinformation is fascistic in a sense, because you have parallelisms with how, for example, how Hitler projected himself through propaganda during his time that allowed him mass following, and how Marcos Sr., for example, projected himself to allow mass following, and how Duterte and then Marcos Jr. used social media to propagate fake news and online disinformation. In the case of Marcos Jr., napaksa ng papel na to, historical distortions to attract social media users who are not familiar with their horrid past, or who have questions with their horrid past, and attract mass following. So they do support the argument, no? So ano ba yung mga primary sources na ginamit ko dyan? Ito, nasa figures. Mahalaga yan. Kung tungkol sa online disinformation yung gagawin ninyo, it's recommended that you insert them as figures para may idea yung yung reader sa ano ba yung tinutukoy mong, kasi pwede mo naman sabihin yung title ng YouTube video, in this case puro YouTube, di ba? YouTube video, or yung TikTok video or Facebook post. Pero maganda din may screenshot ka. Pwede mo screenshot, gawin mong figure, di ba? Para makita nila. So yung mga yan, ito website, no? Kita mo yung comment section. It attracts mass following, no? Yung evidence. Okay? Sige. Yun yung mga naging primary sources ko. Among others, marami pa. Examples lang yon. So, we move on with this part in proving your point. How do you prove your argumentation? No? So, gaya na nabanggit ko sa introduction, sa simula nitong lecture na to, usually ang strategy ko sa research writing, I have one main argument and I come up with 2 to 3 sub-arguments or 2 to 3 sub-points na nakalagay dyan that would translate into 2 to 3 subsections. That will compose the outline of your research. Tapos di ba nabanggit ko din kanina na bawat sub-point and subheading may 1 or 2 research questions that would guide your discussion para mas mabilis. Make your case right off the bat. Wala nang paligoy-ligoy pa. May mga nababasa akong ibang research work na first 2 subsections puro rehash lang ng existing researches. Tapos sa last subsection siya nag-discuss ng mga bagong points, bagong arguments, and then nag-conclusion na. So parang na-compress lahat dun sa end. Nabitin tuloy yung reader. Well, at least ako, nabitin ako as a reader, hindi ba? Sana na flesh out pa in the earlier 2 sections. So make your case right off the bat. Be straight to the point and then explain. Of course, technical aspects na madali na lang para sa inyo, you write clearly, cohesively. No? Be direct to the point. No? You have to make writing I mean, ako personally sa experience ko, especially when I was in undergrad and new grad student, writing takes up time. Mas lalo na kung isinasabay mo siya sa trabaho mo, kung grad student ka din. May kasabay akong trabaho noon dati, nagtuturo ako. So, it takes time, but you have to make it a habit. Writing is a habit. You have to write at least 500 to 800 words a day, di ba? If you want to produce a paper, no? Or a thesis, for example. Kasi if you break the momentum of your writing, mahirap makabalik. So make it a habit. Ulit-ulitin mo siya eh. No? So ito yung mga subsections that carry the sub-arguments of my research. So una, diniscuss ko muna yung theories tungkol sa fascism at yung fascist revival sa Pilipinas. So kailangan mo siya i-connect i-localize sa Philippine setting. And then ano yung Marcos propaganda at bakit siya fascist propaganda, no? So iyan mo na kaagad, explain mo na bakit fascist propaganda ang Marcos propaganda, no? So 2 subsections lang 'yon kasi book chapter lang siya. And then yung finally you have the finalized manuscript, or at least a draft
of the final manuscript. Because if you're submitting it to an academic journal, babalik at babalik yan. Especially with the reviewers, with the referees, no? You have to make adjustments, no? So ito yung sinasabi ko, set a deadline. Set a deadline. Kung yung research work mo ay hindi naman requirement para sa undergrad or graduate school, or hindi ka naghahabol ng deadline para sa isang editor, for example. Ito kasi sa context nito, naghahabol ako ng deadline para sa editor. Well, isa din naman ako sa mga editors, pero meron kaming common deadline because may target launch date kami. Dadaan pa yan sa review process, di ba? So may definite deadline. Pero kung kayo ay personal research project nyo yan, mag-set kayo ng deadline kasi hindi siya mapapublish anytime soon kung wala siyang deadline at babalikan mo lang siya leisurely at your own time. So kailangan mo siyang tapusin para maipa-review mo kaagad, no? At ma-publish. Yung mga kumukuha ng grants, ibig sabihin may pondo yung kanilang research, yung research grant yan, may deadline yan, no? So pero kung independent work yan, set a deadline. And napaliwanag ko kanina, make it a routine. Make writing a routine. It should be a daily routine. Depende yan eh. I'm speaking on my experience. Kahit hindi ko siya nakikip kasi hindi din naman ako daily nagsusulat kasi maraming ibang mga bagay na sumusulpot. Minsan may mga emergency, so kailangan unahin yon. But as much as possible, you have to make it a daily routine. Singit mo lang 500 words tungkol sa iyong research. Kahit it's not tangent, it's not directly linked to or cohesively linked to your writing, at least may maisulat ka. Madali na lang mag-assemble ng mga sinulat at i-edit. Yun yung madali, no? Ang hindi madali is wala kang sinulat, wala kang i-edit. Hindi ba? Wala kang i-edit eh. Kailangan mo magsulat muna para may i-edit ka. Madali na lang mag-edit. Set a limit on editing. Ayan, doon tayo sa editing, no? So since nangyari na din yan sa akin at some point, mangyayari din yan sa inyo at some point na pag paulit-ulit mong babalikan yung draft mo, may makikita kang loophole, may makikita kang kailangan i-rehash, i-rewrite, balikan yung source, idagdagan yung source, tanggalin, isingit, so on and so forth. It's endless. That is endless. So set a limit on editing. Pag convinced ka na okay na yan, submit mo na sa journal kasi dadaan yan sa external reviewer. Tapos babalik din naman sa'yo yung reviews na nakita ng ibang mga mata, so to speak. Diba? So yun, on how to those are the technical things about writing your material. So that's the last slide, and just a final advice on this very short lecture about research writing and the research process is it really has to be focused, and what is advisable is it really has to inject something that's very interesting that others aren't really yet talking about, no? Hindi naman to discourage people, but if you're going to publish it on a journal, the thing that they're going to look for is yung ambag ng iyong research. That's why the nature of the main argument, the umbrella argument, is very important, and that's why it has to be clearly stated dun sa introduction. Ano yung ambag ng argument mo? Kasi magre-related literature ka eh. Ano yung hindi na cover ng ibang mga nagsulat na tungkol sa topic na sinusulat mo na gusto mo i-cover or i-discuss dito sa sinusulat mo sa papel, di ba? That's a very important aspect. Kasi if it's going to get published, it has to offer something new, or to offer something new on the table, so to speak, because there's a conversation already ongoing, a conversation among scholars through their published works, di ba? You have to offer something new, no? Yun yung mahalaga doon. Yung ibang mga bagay na binanggit ko for efficiency, di ba? Yung parang
may mga sub-arguments ka, may mga sub-questions, research questions, tapos may mga may mga on technical things. But on the substantial matter, ito nga, yung sa main argument, no? Yun ang lagi iisipin ninyo. Okay? So, sana nakatulong itong practical discussion or lecture on writing a research paper on disinformation and historical distortions, no? Kung patungkol naman yan sa one last thing before I leave this discussion is doon sa sources, balikan natin yung sources kanina na diniscuss ko. Forward, yan, itong mga sources. So, since you're studying, in my case, I used different social media content as my primary source. This is analytic in nature. Yung intervention or interrogation ko sa source, analytic siya. So, ibig sabihin, ang ginawa ko, pinanood ko lahat ng mga yan. Binasa ko yan, lahat ng mga yan. Well, examples lang yan. May mga iba pa akong binabanggit doon sa research na yan. Research na to. So, ito yung mga examples. Pinanood ko yan, binasa ko sila, tinignan ko yung comment sections para mapatunayan yung main arguments ko. So, it's qualitative in nature. Kumbaga, di ba? Qualitative. Kasi tinitingnan mo yung nature and aspects ng primary sources through an analytical approach. No? Pwede ka rin naman mag-quantitative mode. May ginawa kami, for example, co-author ako among 7 authors, 7 co-authors, na pinublish ito sa isang journal na tinatawag na Pinkian, a journal for emancipatory and anti-imperialist education. A journal na pinapatakbo ng Content UP. 7 kaming co-authors, mga fact-checkers kami ng Abacada. It's actually a technical report. It's a report written as a journal article. Yun, both quantitative. Quantitative kasi dinescribe namin kung saan tong mga ganitong types ng online disinformation, historical distortions. Ano yung argument na pino-forward nila, ano yung gusto nila sabihin sa audience, at ano yung manner kung paano namin dinisprove. Parang ganon. It's analytic, no? Ito ang pinatunayan ko sa paper na ito is paano naging fascistic in nature yung propaganda na ginagawa nitong mga examples na ito diba? Pero doon sa tinutukoy kong isa, may qualitative siya, may quantitative. So, sa quantitative naman, mainam kasi kami members kami ng Abacada, may access kami doon sa social media statistics ng social media accounts ng Abacada. So doon namin binase yung quantitative analysis namin. Ano sa mga fact checks namin yung nakakuha ng maraming hits or maraming reactions, maraming comments. Ina-analyze namin yung comments, ano yung sinasabi nila, at ano yung interpretation namin doon. Bakit nag-react ng matindi yung mga tao dito sa comments na to. So, quantitative, may mga tables kami. Ano yung pinaka-patok na topic na dinumog ng mga social media users, ng mga patutsada, mas lalo na ng mga hate speech, di ba? Ano yung mga sinasabi nila doon sa mga comments. So, that's quanti. Titingnan mo yung statistics na ano yung pinakamataas dito, bakit yan yung pinakamataas, bakit yan yung pinaka well-received. Well, hindi ba siya well-received? Maraming comments, di ba? Bakit siya naging viral, ganon, no, sa mga fact checks. For example, ano yung mga topics na maraming views, for example, anong mga pinack-check namin na maraming views, no, bakit siya nag-viral, ganon, no? It depends on the statistics. Well, kami para doon sa specific article na yon, naging maswerte nga kami dahil members kami ng Abacada at may access kami doon sa data analytics ng social media accounts na yon. But that's one way. That's one way before good thing I remembered before I had concluded this lecture on sources, hindi ba? You can do it on an analytical manner
You can do it qualitative or quantitative or both. Pwedeng both. Combination. No? Quanti or quali. So yeah, I hope the audience learned something new about doing research on disinformation and historical distortions, and I hope your research work um, gets published eventually, and I hope to read it also. So thank you very much and good day to everyone. Thank you.